Second day ng baby Jacob. Pakita ng dimple yan. Pakita nga dimple ng baby Jacob. Jacob. Ay, sabi ma'am. Jacob. Galig na. Hi, ako nga pala si Kelvin, isang OFW dito sa bansang Saudi Arabia, Riyadh, KSA. Isang anak na magiging ama. Samahan nyo kami sa journey namin sa pagbuo namin ng pamilya dito sa ibang bansa. Kung paano kami nagsimula at kung ano-ano ang pinagdaanan namin. So tara, let's go. Unang pagpapalit ko ng pampers. Daddy's duty. Mabait naman ng bebe. Yung time na yan, ingat pa ako sa paghawak sa kanya kasi first time ko talagang humawak ng baby at natatakot ako baka magkamali ako ng hawak sa kanya o mabalian ko siya. Bis na ba, Papa? Bis na? Hindi ko kasi masanay na padedein siya kasi alam ko may time na kami lang dalawa sa bahay at nasa work yung misis ko kasi parehas kaming may trabaho. Good morning. Tulog siya. Papalit lang ng pampers. Umiyak. Pit, pit, pit. Pit, 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 pit. Pit, pit, pit. So ngayon naman, tinuturo ng misis ko kung paano magpalit ng pampers kasi kailangan mapag-aralan ko yan bago siya bumalik ng trabaho. Kasi isang buwan na lang, babalik na siya sa work niya. At kailangan mapag-aralan ko lahat. Yung every 2 hours, dedede si Jacob. At tuwing naglilagalig siya, ibig sabihin nun na may laman na yung pampers niya o puno na yung pampers niya. Yung mga bagay na inaalam ko na mga basic para once na nasa work na si misis ko, hindi siya mag-alala sa amin pag kami lang dalawa sa bahay. Napapansin nyo, pinapalabo ko yung video dun sa bandang parte ng anak ko. Syempre, hindi nyo alam, binata na siya. Kasi dito sa Saudi, pwede mo nang patulian yung anak mo habang baby pa siya. Hindi naman daw mararamdaman yun ng anak mo at medyo yung tolerance nila sa sakit, hindi pa nila alam yun. Kaya pinatulian ko na rin. At mga ilang araw lang, o 1 week or 2 days, sandali lang, nag-ilom na yung tuli sa kanya. Kasi hindi naman talaga to na tinuli o hiniwa, hindi naman talaga ganun. Mayroon silang nilalagay, tapos natutunaw lang din, tapos tutuli na siya. Ano yung magiging itsura niya? Lagay ng mga gamit ni baby. So, wala na tayong mabibiling mga GoPro, PS4, puro kay baby na. Wala tayong gunting. Tapos bumili kami nitong binili namin sa Noon na 3 storage na parang trolley na ilalagay namin lahat ng kailangan ng anak namin, mga lotion, mga padede, mga pampers, mga wipes na pampuna sa puwet niya, mga shampoo na pampaligo, para kahit saan man namin siya dalhin ay abot kamay lang namin yung mga gamit niya. Kumbaga madadala rin namin yung maitutulak namin kung saan man pwesto siya makatulog, kung saan man po namin siya ilagay, kasi minsan natutulog siya sa crib niya, minsan katabi namin siya, kaya mas okay yung ganito na meron kang trolley na nandun na lahat ng kailangan ng anak mo para anytime maabutin mo lang.
So ito na, na-setup ko na. Ayos, ang ganda. Mura-mura lang. Sa application lang ng Noon namin to binibili. At sandali lang, siguro mga 3 days na sa inyo na. Kaya tamang-tama yung dating, nandito na yung anak namin. At magagamit na namin siya. 3 layers, panglagyan. Pwede mo dalhin kahit saan. Nag-model pa. So ito na, na-setup ko na. Tingnan mo, tama-tama oh. Convenient na convenient. Kung saan mo pwede ilagay. At aabot-abutin mo lang, di ba? Kaya okay to. Anong oras na? Alas 9. Gising na siya. Nagsisimula na siyang mag-transform. Mag-transform, Papa. Magta-transform na yun mamaya. Ngayon medyo mabait pa. Napatulog pa ng papa niya. Kasi dali sa akin, patulog. Tulog na ako. Okay, 9:25 nagising uli siya. So balik sila sa sayawang portion nila. Wala pang 10 minuto nagising na ang kanyang anakis. Sana mamaya ay okay na siya. 85 na lang. Ito ko bibigyan ng power. Saan kaya ako? Ikaw nang bahala. Wait, hindi tatanong pa ako sa'yo. Nagkaka-prescription ng yung sagat. Kapag na din, pwede na ako. Oo, Naman, yung first check-up ng anak namin, after niya lumabas sa tiyan ng mama niya, kailangan kasi to para ma-check kung tama ba yung sukat niya, tama ba yung timbang, may masakit ba sa kanya, or lahat ng pwedeng i-check para sa kanya. Mag-make din kami ng ultrasound mamaya. Kasi papacheck din namin na meron kasi siyang kuntil. Papacheck namin kung may epekto ba to, kung tatanggalin ay may madadali bang organ sa kanya. Kaya kailangan namin ipacheck. Libre naman to, under din pa rin ng insurance. Buhat to. Isang kamay, di ba? Ito naman kami sa ultrasound. Tapos na yung tuloy niya, na-check up na. Saka na-check up na rin yung mga timbang niya. At papunta naman kami dun sa ultrasound niya kasi meron siyang skin tag sa tenga niya. Yung parang sa kuntil sa tenga. Papacheck namin kung hindi ba delikado or safe naman. Kaya tara, let's go. So ito na, i-check na yung anak namin, lahat-lahat, yung heartbeat, kung kumpleto ba yung atay, lahat ng nasa loob ng tiyan, kailangan i-check kung kumpleto ba o may mga bagay na hindi naman dapat na meron sa isang baby. Kaya ang ganda talaga ng technology at malalaman mo kung may sakit ba o may problema ba yung anak mo. Lalo na yung skin tag ng anak namin, pinapacheck namin kasi kung mag-decide ba kaming ipatanggal o hindi na. Sa mga tiyahin ko, kasi may kasabihan sila, yung skin tag daw o puntil sa tenga, swerte daw yun. Ba, pag swerte pala yan, hindi ko napapatanggal. Lahat ng pati mga magulang ko, wag daw ipatanggal, swerte daw yun. Wala na mawawala, kung hindi naman makaka-apekto sa anak ko, okay lang. December 16 na pala. So naka 5 days na si baby, mahigit 7 days na niya. Kasi yung first check-up niya, na ayos naman siya, clear lahat. Kasi pina-check din namin siya sa ultrasound kasi nga di ba may skin tag siya dito na tawag doon. Skin tag, yung parang kuntil dito, Bluetooth nilong. May excess skin siya dito. Ako puro excess eczema. Puro tigyawat. Nagtitake kasi ako ng Roaccutane
Kasi yung Rocklet Tart, once na tinitake mo siya, naglalabasan yung acne mo at matutuyo. Huwag natin pag-usapan yun. Yung baby ko naman. Ano siya? Okay naman. Okay lahat ng ano niya. Mga test niya. Tapos bumigat na rin siya. Ayos na si baby. Pangalan niya pala ng baby ko yung Caleb Jacob. Diba? Two name nila. Caleb Jacob. Yeah, hello to the vlog. Diba? So, nandito lang mga dolls. At ngayon magpapahinga na ako kasi wala pa akong tulog. Pinuyot ako ni Jacob. Madaling araw lagi siya nagigising. At kailangan namin siyang pakainin at patulugin. Tapos maaga ako pumasok ngayon kasi nga may check-up. Kailangan maaga rin ako maka-out para masamahan ko yung misis ko sa pagpapacheck up. Kasi kakatapos lang din yung mga anak at cesarean pa yung panganganak niya. At alam nyo naman dito sa ibang bansa, kami lang dalawa maasahan namin. May pinsan kami pero kaka-opera lang kasi ng mata niya. At kagandaan doon, pinahira muna niya sa akin yung sasakyan niya at nagamit ako para masundo ko yung misis ko at madala ko sa hospital. Mapacheck up ko ang baby. Yun naman, itong vlog na tutungkol sa family vlog na. Wala na tayong time na mag-vlog ng bangka kasi nasa Saudi na tayo. Pero may bago kaming bangka pala. 7K engine siya. Napakabilis niya. At siguro napanood nyo na yung clip na mixing clip lang na nilagay ko sa video. Na-upload ko. Short video siya na na-upload ko na. Diba, ang bilis, diba? 7K kasi siya. Ang problema lang, mabilis din siya uminom ng gasolina. Walang problema sa kanya. Malakas na engine siya, mabilis. Ang problema, malakas din sa gasolina. So, yun lang naman. Natapusin ko na itong vlog ko at kailangan ko na rin matulog kasi maaga ako pumasok at wala pa akong tulog at mamaya madaling araw, gigisingin ulit kami ni Caleb. So, muli maraming salamat sa panonood. Fish out. Sleep out na pala.